Himik ang paligid, may seguridad at ilalapag sa ancestral home. Pinangangambahan kasi ang kaligtasan ng dating senadora. Masaya ako dahil at least at large nakabotbay na siya. Nalulungkot ako dahil I don't know what will happen next about their security. Ang seguridad niya ang pinangangambahan ko. Di pa tapos ang laban. Pero kung may isa mang isang pananabik na makita ang dating senadora, yun ay ang kanyang 91 anyos nanay na si Mami Norma. 2019 pa nang huling magkita sina Mami Norma at Delima nang payagan ng dating senadora na bumisita sa kanyang inang may sakit na demensya. Mula 2017 hanggang sa pagkikita ng mag-ina noong 2019, itinagurang ng pamilya kay Mami Norma ang pagkakulong ni Delima. Minsan nagkukwentuhan kami dahil hindi niya alam what is really happening. Sabi niya, kailan kaya matatapos yung seminar ni Laila? Kunwari magsasabi na ito, bakit nasaan si Laila? Saan nagsiseminar? Nagsiseminar sa Amerika. O sige, hintayin na lang natin. Dadating at dadating yun. Pero deep inside, umiiyak na ako. Pero nang malamang makalalay na si Delima, bigla raw sumigla at halos hindi makatulog si Mami Norma. O, nalinis na ba yung kwarto ni Laila? Malinis na ba? Siguraduhin nyo dahil dadating na si Laila. Maaring pamaskulin daw sa kanila ang paglay ni Delima dahil makukumpleto sila ngayong taon. Bukod sa pamilya Delima, emosyonal din ang mga kapitbahay at kabarangay ng dating senadora. Salamat po sa Diyos. Sa aming panalangin, sa awa po ng Diyos, nakalaya po din siya. There's a joy po. Hindi pa rin natutulog ang batas. Maging ang lokal na pamahalaan ng Irigas City, nagbigay noon ng parangal kay Delima, may patarpunin pa. Kanina, bumisita si Delima sa Manawag Church sa Pangasinan. Kilala siyang deboto ng Berhing Manawag. Marami raw pumigil sa kanyang bumisita sa simbahan dahil sa batas seguridad. I was being dissuaded to come here for security reasons, pero iniyakan ko sila. I practically begged and pleaded. Some of my lawyers. Hindi niya raw kayang palagpasin ang pagkakataong magpasalamat sa kanyang pinagpitan nung nasa piitan. Nang matanong naman kung ano ang kanyang dasal para sa Administrasyong Duterte, Wala na muna doon. nauna nang sinabi ni Delima na ang nagdaang administrasyon ang may gawa ng kanyang pagkakulong. Nagpapalitan mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Nabundol ng van at namatay ang isang lalaki sa Malabon. Ang aksidente niya nangyari sa lugar na mayroon namang traffic light. Sa Mukman, parang may mami mo. Si Dave Abuel. Bababa na ako. Labis ang hinagpis ng lalaking yan malapit sa intersection ng C4 at Dagat-Dagatan Avenue sa Longos, Malabon. Iniiyakan niya ang lalaking nakahandusay sa daan na nabangga pala ng closed van bandang alas 11 kagabi. Sinubukan pang itakbo ang lalaking nakahandusay sa ospital pero idiniklara siyang dead on arrival. Kinilala ang biktimang si Robert Riza, 36 anyos at trabahante sa Fishport. At ang kapatid naman ito, ang lalaking umiiyak. Ayon sa kapatid ng biktima, napuruan sa ulo si Robert at nagkasugat sa tuhod at paa. Magkasama silang pauwi galing sa trabaho nang mangyari ang aksidente. Tapos na uminom ng ulam. Nandun siya sa kanto. Stop na yung stoplight. Naglalakad na siya. Ako sa ulihan niya. Ang bilis ng sasakyan. Hindi na, nagulat din ako eh. Hindi ko alam ba? Kasalaran yung kasasakyan. So, sakit. Pero iba ang kwento ng driver ng closed van na si Jaime Mendoza. Normal naman daw ang takbo ng kanyang minamanehong sasakyan. Pagpunta siya noon sa Malabon Fishport, nakaguraw ang traffic light nang tumawid ang biktima. Hindi rin daw niya akalaing may tatawid dahil may footbridge naman sa lugar. Hindi ko na hindi ko na siya ma-plenuhan. Kasi malapit masyado eh. Green light kami. Pero Mali ka na? Medyo matilim na po sa lugar na yun. Kaya, May mali ka, may mali din yun. Masyadong napansin yung tao. Ayon sa mga otoridad, may CCTV naman sa lugar pero hindi nahagip ang aksidente. Ipauubayan na raw sa asawa ng biktima ang desisyon kung itutuloy ang reklamo laban sa driver. Pero kung ang kapatid daw ng biktima ang masusunod, ilalaban niya ang reklamo. Gusto kong reklamo. Talagang tuluyan siya. Pero may kasawa eh. Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin ng Malabon Police si Mendoza. Umaasa siyang makikipag-areglo ang pamilya ng biktima. Sana makababahan sana nila na hindi ko po sinasadya yung nangyari. Nagpapalita para sa Frontline, Dave Abuel,
News 5. Minsan mo, pababa na ako. Lalaki matapos masagasaan Mami mo. ng tren sa OWA sa Albay. Bali-bali ang Kumain ka na nga, biktima ubusin na mo na. matagpuan sa Riles sa barangay Bagong Bayan Yayaring kahapon. ka nun. Siya si Francis Remolacio. Base sa investigasyon, may nakakita sa kanya na tila lasing habang naglalakad kagabi. Posibleng nakatulog si Remolacio sa Riles hanggang sa masagasaan ng tren. Wala namang nakikitang foul play ang mga pulis. Pumalsik. Nagbigay ng tulong ang Ay, pagkukuha ng umilalim. sa pamilya ng biktima. Patuloy ang investigasyon. Na-hit and run ang isang babaeng tumatawid Ayan, lang ayan, sa pedestrian lane sa Cebu City. Ang aksidente yan nasa pulpa sa video. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa dashcam video na ito, kita ang pag-overtake at pag-counterflow sa kabilang lane ng isang pulang SUV sa bahagi ng barangay Laong, Cebu City. Sakto namang tumatawid ang isang babae sa pedestrian lane. Sa bilis ng SUV, nabundol niya ang biktima at tumilapon. Pero imbis na huminto, kumalipas ng takbo ang SUV. Agad namang nakatayo ang biktima at tinulungan na lang ng ibang tao sa pagtawid. Nangyari ang insidente alas 6 ng umaga kahapon. Ayon sa Cebu City Traffic Operations, malinaw sa video na sa tamang tawiran ang biktima at mali ang driver. That cross here on the solid line and drive left here. It's very disgusting for those responsible drivers. No? So I hope for the drivers that be mature, be responsible enough in driving. Wala pa rin natanggap na reklamo ang mga otoridad mula sa nabundol na babae. Pero natukoy na Land Transportation Office Central Visayas ang plate number ng SUV. Ipinatatawag na ang may-ari nito at nakatakdang humarap sa kanilang tanggapan sa susunod na linggo. Ba't hindi nagreklamo yun? Pwede niya naman pirahan yan eh. Papatawan pa rin ng parusa ang driver. Nagbabalita mula sa frontline. Ilang mali Sa niya. Arua, Newspack. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang batang lalaki sa Lamitang Basilan. Pinatay siya sa pananaga ng kanyang sariling lola. Nakita sa gubat ang bangkay ng 12 anyos na biktima noong Biyernes. Nakatali ang kamay nito at tagtag ng sugat ang katawan. Nakuha malapit sa bangkay ang bolo na ginamit sa pananaga. Base sa investigasyon, nagpunta ang maglola sa Cebu City. Pero hindi siya magsusumbong ng krimen. Hihingi lang pala siya ng tulong dahil manganganak na ang kanyang misis. Kwento ng mga pulis, hirap daw na makahanap ang mag-asawa noon ng masasakyan papunta sa ospital. Kaya sa mas malapit na istasyon ng pulis na lang sila nagpunta. Diba, pag babae ka, is maramdaman